sige, punta naman tayo dito sa isa nating balita. Ito, maganda rin tong balita na to. Punta tayo sa balita ng isang general na pikon. General na mayabang na putragi siya, akala mo ay walang katapusan ng kanyang kapangyarihan. Na di umano ha, may pangarap daw po ito sa buhay at gusto daw nitong maging hepe ng pulis. Palang araw. Pucha yan, paano ka magiging hepe ng pulis? Persona non grata ka sa Kalbayog, Samar. Tapos dito sa Davao, baka mag-persona non grata ka pa. Kung galit sa'yo ang mga lugar sa Pilipinas, pucha, pagka naging PNP chief ka, baka hayupin mo Pilipinas. Sabi ni Joyce Life NL, hindi lang happy, very, very happy kami. Naku po, kaya sigurado tayo, excited talaga tayo sa mga susunod na sasabihin pa ni Inday. Oy, alam nyo ba na nakabantay sila sa lahat ng mga sasabihin ni Inday? Sigurado ako, yung mga taga-Congress matatain na naman ng basa. Sabi ni Peter Jr., ako happy kasi nagising na siya. Pero hindi rin happy kasi kailangan dun pang humantong sa ganito. Hindi nga. Nandito na tayo eh. Hindi ba? Nandito na tayo. Focus na lang tayo doon sa healing natin. And focus na lang tayo into advocating na, yan, kita nyo si Inday, nabudol. Abogado na yan, naloko pa ha. Kaya wag na kayo magpapaloko sa susunod. Mag-aral kayo maigi ng mga kandidato. Ganon. Ayan. So ito, dito naman tayo kay Torre versus Basti. Naku po, matindi to ha. Police Brigadier General Torre planong maghain ng reklamo kay Mayor Baste Duterte. Hindi lang si Baste Duterte ang gusto niyang idemanda rito, marami pa daw. Marami pa daw mga personalities. Teka sir, ganyan ba dapat kapag ikaw ay government official? Dapat pikon ka? Di ba matapang ka? So di ba maximum tolerance? Ikaw nagsasabi maximum tolerance, ba't hindi mo kayang i-tolerate yung sinasabi ng tao? At saka Torre, bakit may mga nasasabing masama sa iyo tao? Hindi mo ba pwedeng i-address na lang yung mga pagkakamali mo? Kesa pilitin mo yung sarili mo at ipaintindi mo sa amin na tama ka, mali ka nga eh. Maling-mali ka nga eh. Mamaya malalaman mo kung ano yung mga pagkakamali ninyo. Ipi-play natin yung interview natin doon sa committee chair ng Dangerous Drugs and Public Order dyan sa Senado. Mamaya ipi-play natin yung interview na yun. Nandoon lahat ng mga kamalian mo. Ngayon Torre, bakit ka magdidemanda kay Baste? Dahil sinasabihan kanya manluloko, sinungaling? O di patunayan mo na hindi ka sinungaling. Mantaki mo, inaatake mo yung kanilang probinsya. Inaatake mo yung probinsya nila, sinasabi mo na hindi totoo at pinepeke nila yung logbook. Yung mga blatter, pinepeke nila. Mantaki mo, ikaw pwede kang magsalita ng ganun. Tapos kapag gumanti sa'yo dahil sa mga paninira mo, tangina magdidemanda ka? Ano ka? Bakla ka ba? Yan ba tinuturo sa inyo sa academy? Yan ba tinuro sa inyo sa PMA kung PMAer ka? Pucha, alam mo ba nung panahon ni PRRD, ang daming mga pulis binababoy ng media, ng social media, pero walang nagdemanda. Kayo lang, ikaw at saka sino pa sino pa yon yung nagdemanda kay General Macanas? Salamat Dwight Agawa Jr. Happy ako. Ayan, dapat ganyan, happy lang, happy. Sino yon yung nagdemanda kay yung nagdemanda kay General Macanas? Sino? Walang hiya kayo. Mga PMAer kayo, mga nana kayo. Kapag nakipagbardagulan kayo, bardagulan lang, walang demandahan. Wala pala kayo eh. Kung kayo gumagawa kayo ng tama, kung kayo tumutupad kayo sa batas, sino bang nag-expose sa inyo? Ang nag-expose sa inyo, sarili nyo eh. Harap-harapan eh. Under oath, nagsisinungaling kayo sa korte eh. Tapos ine-expose lang namin yung kasinungalingan nyo, magdidemanda kayo. Yan, si Acorda, tama. Yan, si Acorda, tsaka ikaw. Tangina kayo lang ang mga pulis na mga nana.
may para kayong may mga kulani, hindi na kayo mahawakan, masyado kayong mga sensitive. Bakit kaya ganito gawin mo? Why don't you talk to Baste and reason with him? In the first, kasi nakikipagmataasan ka, mayor ka ba? Hindi ka naman mayor eh. Hindi ka naman elected ng taong bayan eh. Wala naman kaming paki dyan sa posisyon mo eh. Kahit mawala ka dyan, may papalit sa'yo eh. Pero kay Baste, siya ang naglilid ng probinsya na yan eh, ng syudad na yan eh. At ikaw bilang regional director, parte ng region mo, part yan ng ng mga minomonitor mo or pinangangasiwaan mo na mga lugar. So why don't you talk to him and ipaliwanag mo yung sarili mo? Pero the fact na hindi ka nakikipag-usap sa kanya, ibig sabihin, Tore, dinala ka talaga dyan para kalabanin siya. Dinala ka dyan para magyabang, dinala ka dyan para talagang gawin mo yung mga yan dahil utos sa'yo yan. Si Senator Bato na nagsabi, wag nyo daw siyang lokohin, alam daw niya galawan dyan. I've been there, sabi niya, been there, done that. Alam ko yung mga pinaggagawa nyo dyan. Alam ko na may mga nag-uutos-utos sa inyo dyan. Kaya wag na kayong magmaang-maangan. Ito, pakinggan natin tong balitang to at sama-sama tayong mainis. Planong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya. Nag-ugat sa Rigodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III. Mantakin mo, ikaw pa magkakaso. Nagpalit ka ng 3 DCPO, Nagpalit ka ng 3 opisyal dyan nang hindi mo kinukonsulta si Baste. Ikaw pa galit? Sa tingin mo magagalit si Baste sa'yo kung ginawa mo ng tama yung trabaho mo? Una sa lahat, sinira mo yung reputasyon ng Davao. Yung long-standing na record ng Davao bilang bilang safe na lugar sa buong Asia, sinira mo. By saying, sila, pinepeke nila. Pangalawa, 3 hepe sa loob ng isang araw. Tangina, magaling ka niyan, sir. 3 sa isang araw, hindi mo kino-ordinate sa mayor. Tapos ikaw pa may ganang magalit. Tangina, nung klase yan. Alam mo na nga na mali yung ginagawa mo, may gana ka pa magalit. Iyakin ka naman pala, di sana wag ka na magpulis. Wag ka na magpulis, mag-resign ka na, tapos umuwi ka na doon sa kuweba mo. Doon ka na lang, wag ka na magpakita. Wala kaming pakialam, sir, hindi ka na namin pag-uusapan. Pero kung ayaw mong pag-usapan, tangina, gumawa ka ng tama. Kasi kung tama ginagawa mo, di sana hindi ka namin pinag-uusapan ng ganito. Ngayon, tatanungin mo, paano mo naman sabing mali yung ginagawa ko? Ikaw yung pinag-uusapan eh. Ba't ang dami nyo namang hiniral? Ilan naman kayong regional director ng mga probinsya? Ikaw lang man pinag-uusapan ng ganyan kasi ikaw yung pinakabalasubas eh. At saka anong reputasyon meron ka? Hindi mo naman nalinis ang Quezon City. Hindi mo naman nabawasan yung crime rate sa Quezon City. Ang dami-dami pa rin namang mga tarantado sa Quezon City. Hindi mo man naayos. Pumunta ka sa Samar, sa Calbayog. Putsa, pinersona non grata ka nung mga LGU officials dun. Tapos dito na naman sa Davao. So consistent ka, sir eh. Consistent na wala kang nagagawa. Consistent na medyo may pagkaloko-loko ka. Kaya ka nga nagbitaw sa QCPD, di ba? Dahil dun kay Boy Kasay, dun pa nga lang, palpak ka na eh. Kaya nga tinanong namin Senator Bato, yung bang diskarte ni Torre na 1,500 na pulis dadalhin sa KOJC para suyurin 1 buwan? Pwede ba yun? Sabi ni Bato, hina naman mo. Kaya na 1 buwan, dyan na kayo titira. May court order ka? Ha? So anong legal basis nung gagawin mo? Nagawa ng NBI 20 operations tapos ikaw 1,500 na pulis? Ang hilig mo magpa-interview, ang hilig mong mang-away. Tapos pag nakikita yung mali mo, galit na galit ka, sir, tikom mo yung bibig mo.
Lumayas ka dyan, umuwi ka na sa bahay nyo. Mag-farm ka na lang dun. Total, general ka naman na. Okay na yun, sir. Huwag mo na kaming pestihin. Unang-una sa lahat, sir. Unang-una po sa lahat, kami po, dapat nga, pinoprotektahan mo kami. Dapat nga, nagtatrabaho ka para sa amin eh. Kung umasta ka, para kang hari. Taki mo nakikiusap ang KOJC sa'yo. Ang layo-layo ng mga sinasagot mo. Magkano ba kasi? Ano ba kasi ang kapalit niyan? Nagtatanong lang ha. O sige, diretso. Si Davao City Mayor Baste Duterte na sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ang hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders noong Hunyo. Paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak ng ikaso sa alkalde pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Hindi libel, siyempre. Hayaan mo na ako, I'm not really inclined to file libel cases against people. You know, di ba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Let's go. We, hindi ka tinatablan, ba't magdidimanda ka? Tsaka alam namin, sir, makapal talaga mukha mo. Oo, alam namin yun, sir, matigas talaga mukha mo. Kasi kung di matigas ang mukha mo, wala ka ng mukhang iaharap. Matapos kang babuy-babuyin ni Torion sa Senate inquiry, sa Senate hearing na nakapanood ang milyong-milyong Pilipino, meron ka pang mukhang iniharap sa media. Yes, sir. Yan lang ang sinabi mo na totoo. Yan lang po ang sinabi mo na may katotohanan. Yung makapal ang mukha mo. Na makapal ang balat mo. Totoo yan. Mahihiya ang balat ng kalabaw sa balat ng mukha mo. Boss, hindi ba pwedeng idemanda yan si Torre? Nakademanda na yan sila. Oo, wag ka mag-alala. Nakademanda na rin yan sila ng... Hindi demanda sila ng KOJC. Kami hindi, ba't naman hindi demanda yan? Asaran-asaran lang. O kung gusto mo mag-vlog ka din, tapos magtirahan tayong dalawa sa vlog. Oh, sabi nga niya, I am not inclined. Mabuti naman if you're not inclined na kasuhan mo yung mga bumabanat sa'yo. Una sa lahat, kung hindi mo nararamdaman yung mga bumabanat sa'yo, ibig sabihin, hindi mo talaga ina-acknowledge na mali ka. O kaya wag kang mag-alala. Habang nandiyan ka, maririnig at makikita mo mga mukha namin, sir. So at least inamin mo na makapalang mukha mo. Cross the bridge when it's there. Nung let's cross the bridge when it's there. Sir, ang tama pong salita is we'll cross the bridge when we get there. Hindi we'll cross the bridge when it's there. English kasi ng English, di naman marunong. Tagalog na lang, may binabagayan din kasi yan. Kaya ka binabanatan ni Torion ng kaliwat ka ng English eh. Binangaralan ka tungkol sa batas dahil wala kang alam eh. Pero maganda yan, magdemandahan kayo ni Baste. Pero alam mo ba na hindi libel ang indidemanda niya at defamation kay Baste? Alam mo kung ano indidemanda niyan? Kasi nga, sabi ko nga, nandiyan yan si Torre for a purpose. Nandiyan yan si Torre for a reason. Lahat ng ginagawa niyang ito sa Davao ay planado lahat yan at talaga namang iniinis nila si Baste Duterte. At kapag nainis ito si Baste Duterte at alam naman natin ang mga Duterte ay talagang ang mga dila niyan maaanghang. Ayan, magsisimula na yan, magsampa ng kaso kasi walang kaso si Duterte, si Baste. Walang kaso si Baste. Magsisimula na ngayon silang mag-file ng kaso kay Baste. Tapos, ayan na. Di ba yun, tumutunog nung nakaraan na plano siyang isuspinde? Dito na nila magagawa yan basta meron na silang i-final na kaso kay Baste. Kasi wala naman talaga silang kaso na pwede ikaso kay Baste. Wala siyang ninanakaw. Wala nagre-reklamo sa kanya. Kailangan merong magreklamo sa kanya. So, sinong magre-reklamo? Si Torre. So, nilagay siya dyan para babuyin yung Davao na yan.
Tapos mag-away sila ni Baste and in the process, may sa katuparan niya yung mag-file ng demanda kay Baste enough para masuspindi ito. Wala silang reason eh. Wala silang reason, wala silang kaso para masuspend si Baste. Magandang Davao eh. Walang magdidemanda sa kanya sa Davao. Magandang Davao eh. O syempre, kailangan it has to start somewhere. Someone has to file cases against him. And it's gonna be Torre. So yun yan. Yun talaga ang purpose ni Torre dyan. The reason why nilagay siya dyan is to do that. Oo, talagang yan ang purpose nila dyan. Maalis talaga sila Baste Duterte dyan sa Davao. Kaya nga, pinipeste niya Davao eh. Pero wag kayong mag-alala. Wag kayong mag-alala kasi nandito kaming mga vlogger-vloggeran. Kaming mga vlogger-vloggeran ay nandirito para i-expose lahat ng mga kabulastugan nila. O, di ba? Sabi ni Come to Life, galing mag-analyze ni Boss Dada. Hindi kasi tingnan mo. Di ba noon mayroon tayong intel na si Baste ay isususpend. Ba't mo isususpend? Wala naman siyang kaso. Wala silang makausap sa Davao na magkaso. Bakit? Paano kakaso mo? Wala namang corruption. Wala naman siyang ginugulpi. Wala naman siyang... wala naman... Marami lang nagmamahal sa kanya. Marami lang siyang mga pusong sinugatan. Pero wala siya technically sa kanyang pagiging mayor. Wala siyang naging problema. Walang nagre-reklamo against him. So ano yung pa-file mong kaso sa kanya? Di ba? So anong gagawin mo? Gagawa ka ng senaryo para magkagulo dyan. Kasi nga yung mga logbook, yung sinasabi nila na may discrepancy sa logbook. O sino yung pwede mong sisihin doon? Mayor. So yun, magkakadikit kagad yun. Istorya yan na ginagawa nila. Uunahin nila itong Kingdom of Jesus Christ. Paguguluhin nila dyan. Pipikunin nila yung mga tao doon. The same time, pipikunin niya yung mga tao ng Davao. At the same time, pipikunin niya to si Baste. Tapos nandoon yung logbook. Kunyari, mapapatunayan talaga nila na merong discrepancy. So ididemanda nila si Baste sa ombudsman. Tapos dahil doon sa investigasyon ng ombudsman, isususpindi nila si Baste. Ganun ang plano niyan. Ganun yan. Kaya ba ng bisdakeros mag-analyze ng ganyan? Di ba? Puro nyor cubes lang yung mga yan. Yun yung sinasabi natin. Kaya titingnan nyo yung mga series of events. Talaga naman. Pero huwag ka mag-alala kasi alam ng mga Duterte ang galawan mo. Bago mo pa man gawin yan or palanuhin yan, may plano na rin sila sa inyo. Kaya relax lang. Matatandang mas lumala ang away ng dalawa ng pagmumarahin ni Mayor Baste si Torre. Nagbanta pa ang alkalde na gusto raw niyang sampalin ng regional director ng... Sabi niya, gusto kong sampalin. Hindi niya sinabing sasampalin ko yan. Sabi niya, gusto ko sampalin. Gusto lang. Pero hindi niya sinabing... Di ba ganyan? Sabi ko sa inyo to mga Duterte, matatalino to. Hindi to magbibitaw ng mga salita na ikakapahamak nila. Aral yung mga yan eh. Alam niyo ba si Baste, yan? Nag-political science yan. Akala niyo ganyan-ganyan, atingista yan. Hindi lang yan, hindi lang yan tinuloy na mag-abogado dahil baka ma-inlove sa kanya yung mga judge na babae. Davao, pinagkibit-balikat lang ito lahat ni Torre noong una. Pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang ibunyag ang umanay irregularidad sa Davao City. Professional talaga na sinungaling, mantakin mo under oath. Nandoon ka sa Senate, nagsisinungaling ka. Anong tawag sa'yo nun? Kung hindi ka professional na sinungaling, pathological liar. Pathological liar. Again Torre was put there for a reason. Marantan was put there for a reason. Ingat kayo sa mga yan, mga bossing. Ingat kayo sa mga yan. Yung mga ganyang mga tao na walang nagawang kabutihan sa buhay nila, guguluhin talaga niya ng Davao, pustahan tayo.
pulis, gaya ng pangmamanipula umano sa mga blotter para pagmukaing umanong Yan, kasi malaking kaso to. Napakalaking kaso nito. O sige, ako RD ang nagsabi na minamanipula nila yung blatter. Puta, nakita mo ba yung police blatter nitong Davao? Ang linis, halos hindi nagagalaw. Tingnan niyo yung mga police blatter sa ibang mga istasyon. Ang kakapal, ang gulo-gulo, punit-punit. Kasi lagi nabubuksan. Dito sa Davao, kita mo yung police blatter nila, ang linis. Nakita mo yung police blatter nila na papel, oh. Halos walang sulat. Alam mo kung bakit? Peaceful kasi dyan sa Davao. Wala bang right ang isang mayor na ayawan ang pulis? Meron. May karapatan siyang gawin yun. Pero binigyan na nga niya ng pagkakataon ito si Marantan. O baka may nakita naman siyang konting kabutihan kay Marantan. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman si Marantan yung first choice na ilagay dyan. Kumbaga tatlong tinanggal, pinasok, tinanggal, tapos siya ipinalit dyan. So hindi naman siya yung first choice. Ibig sabihin kung may plano man sila, si Marantan wasn't a part of it. So malay mo naman, si Marantan sa puso niya meron pa rin siyang kabutihan na gagawin. Pero tingnan ninyo yan nasa taas. Saka makakita ng blatter na ganyan, halos hindi nadudumihan. Kasi nga, matitino ang mga tao dyan. Alam mo ba, sabi pa nga nung yung parang isang opisyal ng DCPO, tao sa Davao ang makakapagpatunay kung talaga bang magulo ang Davao, hindi kami. O kaya ayan, galit na naman si Torre, baka mamaya matanggal na naman yun. Diba? Kasi ganun naman talaga. Ganun talaga na ang mga tao lang ang magsasabi whether magulo rito sa sa Davao. Parang kami, mga Pilipino, 'di ba sinasabi namin mga kurakong yung mga nasa Pilipinas? Pag may kinausap akong Amerikano, tinanong ako, "Hey, how's the Philippines?" We are the land of the we are the country of corrupt officials. Sabihin ko talaga kurakong tayo, kurakong kami. Di ba? Bakit mo itatanggi? Yun talaga estado ng Pilipinas pero kung maayos, tinan mo nung panahon ni PRD, pag tinanong tayo, kamusta Pilipinas? The Philippines is the Philippines is free from corruption. Di ba? Ngayon, tanungin mo taong bayan, tangina, punta ka sa palengke, lahat, buta, kalbo na, kakakamot ng ulo. Sa mahal ng bilihin. On the criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Diba? Mayabang, di ba? Mayabang. Dapat pagkaganyan, mayabang ka, dapat hindi ka iyakin. At saka sir, general ka lang, Mayor si Baste. Baka maging senador pa yan, baka maging presidente pa yan. Hindi niya na kailangan itanong kay Duterte yun. Kasi baka pag tinanong pa niya kay Duterte yan, baka mapahamak ka pa lalo. Huwag mo nang idamay yung tatay niya dahil pag yung tatay niya ang tumambay sa'yo, Tory, putang ina, sinasabi ko sa'yo. Pati angkan mo, sira. So bastos tanungin niya tatay niya, abogado tatay niya Wala ka bang tiwala kay Baste as mayor? Tangina, ikaw nga, isang buwan ka pa lang nandiyan dyan ang gulo-gulo na ng Davao Samantalang si Baste, nakita mo, pangalawang termino na Ang ayos-ayos naman ng probinsya nila Huwag kang magmalaki, Torre. Unang-una sa lahat, wala kang maipagmamalaki dahil sa Quezon City, hindi mo naman naayos yan. Sa Quezon City, hindi mo naayos yan. Kaya wag mong maliitin si Baste dahil maniwala ka sa hindi. Maniwala ka sa hindi. Wala ka na dito. Wala ka na sa posisyon mo. Si Baste, politiko pa rin. At ito ilagay mo sa isip mo, Torre. Kapag hindi ka nag-succeed sa lahat ng mga plano mo ngayon at mga utos nila, hindi ka magiging 4-star general.
isinagawa ni Mayor Baste ang kanyang ikalawang State of the City address sa Davao. Hindi raw nakatanggap ng imbitasyon si General Torre. Habang ang alkalde tumanggi na munang magkomento ulit sa bangayan nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Ayan, Mapangko. palakpakan. Oh, palakpakan natin yung balitang yan. O, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo di-demanda daw niya si Baste. Ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, kapag hindi lumalatay, yung mga sinasabi mo kung hindi yan lumalatay, yung mga sinasabi mo kung hindi yan effective, walang magdidemanda sa'yo. Pero the fact na talagang ito si Baste Duterte ay ididemanda daw ni Torre. Ibig sabihin, lahat ng mga pinagsasabi ni Baste Duterte ay lumatay sa pagkatao niya. Kaya palakpakan natin ng ating mga sarili. Oh, ayan. So, ano tayo? Simulan naman natin yung ating kay Senator Bato de la Rosa.